Inilatag na sa Senado ngayong araw ang mga plano sa gagawing rehabilitasyon sa EDSA. Ginisa rin ang transport officials tungkol sa mga tinetesting na pamamaraan ngayon para maibsan ang traffic. Gaya na lamang ng No Contact Apprehension Policy o NCAP at ng Odd-Even Coding Scheme na sisimulan sa susunod na buwan. Live mula sa Senado, may report si Mobile Journal Merrimon Reyes. Merrimon, ano ang update? Pops J, maagang ang nasuspinde ang pagdinig dito sa Senado dahil nga lumindol kanina, pero marami na rin silang natalakay. Sa hearing ng Senate Committee on Public Services, kasama ang Public Works at Finance na pinangunahan ni Senador Raffy Tulfo, inilatag ng Transportation Secretary Vince Dizon ang ginagawang mga hakbang para maibsan ang traffic kapag nagsimula na ang EDSA rehabilitation sa June 13. Kasama na dyan yung dagdag na 100 to 150 carousel buses at tren sa MRT. Pinag-aaralan na rin daw nila ang mga karagdagan pang mabuhay lanes na mabubuksan. Plano ring ilibre ang toll fee sa bahagi ng Skyway Stage 3 na magsisilbing alternate route pag nagsimula ang EDSA rehab. Kaso, ongoing pa ang negosasyon sa San Miguel Corporation para dyan. So far sa report naman ni MMDA Director for Traffic Enforcement Attorney Vic Nunez, 1,112 ang kabuang bilang ng violators na naitala sa pamamagitan ng No Contact Apprehension Policy o NCAP sa unang araw nito kahapon. Napakalaki raw ng pagbaba niyan kumpara noong naka-TRO ang NCAP na lumalampas sa 3,000 per day. Sa ngayon, wala pang naibibigay o wala pang pinabibigyan ng mga violation notices. Pero ang guarantee naman daw nila at assurance, lahat naman daw ng mga ito ay dumadaan sa manual na verification. Ito ang bahagi ng panayam ni Atty. Nunez. Dadaan na naman po siya sa another approval, isang supervisor to see kung tama ang citation na nilagay and corresponding penalty. After that, saka lang po pipirmahan at ipapadala yung notice of violation. And nilagay mo namin yung plate number, appear po yung details ng registered owner ng vehicle. Pops J, suwestyon naman ni Senador J.B. Ejercito, imbes na isagawa yung 24 hours para nga doon sa odd-even number scheme sa EDSA, suwestyon niya magbigay na lamang daw ng window hours para sa ating mga motorista. Pops J. Linawin lang natin, Merrimon, sa EDSA lang magiging epektibo ang odd-even scheme, tapos sa ibang kalsada ay yung normal na number coding scheme pa rin. Hindi ba parang magulo yun? Tama yan, Pops J. Sa EDSA lang din applicable talaga itong odd-even number scheme. At sa June nga ay magsasagawa ng dry run na tatakbo ng isang buwan. Kaya ngayon din ay todo-todo na yung information drive efforts na isinasagawa ng mga ahensya para dyan. At yun nga, hindi naman daw ito enforced sa linggo. So that's Monday to Saturday lang. At papalitan nga nito yung regular coding scheme sa EDSA sa panahon na isasagawa na yung EDSA rehabilitation. Pops J. Merrimon, paano naman itong window hours na iminumungkahi ni Senator J.V. Ejercito? Pops J, ngayon kasi itong nakikita natin is 24 hours sa tatakbo yung odd-even number scheme nga sa EDSA. Pero ang nasabi dyan ni Senator Ejercito, ni Ejercito, kung sakali daw baka pwede naman during rush hours na lang magiging applicable itong odd-even number scheme. Pero since magkakaroon pa naman daw ng dry run, doon daw makikita kung effective nga ba ito o baka kakailanganin pa ng additional hours para doon sa pagkocontrol o pagre-regulate ng daloy ng trapiko. Pops J. Merrimon, magdaragdag ng bus sa EDSA pero hindi ba busway ang unang tatamaan ng rehabilitation? Saan padaraanin ang mga ito? 150 kamo ang idaragdag na bus. Yes, Pops J, baka nga daw 450 na yung bus na makikita natin sa EDSA na idadagdag nga. Pero ang nasabi naman dito, priority yung pinaka-inner lane o yung EDSA carousel bus lane pagdating doon sa construction and rehabilitation. So, pansamantala, ang gagamitin muna bilang carousel lane ay yung katabing linya mismo ng kasulukuyan na alam natin na carousel lane. At mananatili pa rin naman daw yung mga bus stops para sa ating mga commuter. Pops J. Merrimon, kahit papaano ba ay natalakay sa Senado, ano ba talaga ang aasahan kapag natapos ang EDSA rehabilitation? Magbabago ba ang hitsura nito? Pops J, 200 kilometers nga yung haba, yung northbound at saka southbound na magagalaw nitong EDSA rehabilitation. Pero hopefully by the year 2027, pagka natapos na raw ito, ang makikita natin dito ay mapapalitan na ang pavements dahil lalagyan na raw ito ng bagong concrete
magkakaroon na rin ng improved drainage systems, pati pedestrian lanes at mas ligtas daw na walkways para sa ating mga commuters. At makikita din natin dito na magkakaroon na ng shared lanes para sa mga motorista na motorcyclists natin at saka mga bikers natin. So ngayon kasi alam natin, bikers lane lang eh. Pero pag natapos itong rehabilitation, yung linya nila magiging shared na, Pops J. Ayun, Marymon, magkakaroon ba ng susunod na hearing ang Senado tungkol sa EDSA rehab? Yes, Pops J, kasi nasuspende lang naman yung pagdinig dito dahil sa paglindol. Kaya antabayanan natin agad, lalong-lalo pa na mainit-init ngayon ang usapin tungkol sa transpo sector natin. At titignan natin kung paano nga ba tutugunan ng mga ahensya ang mga issue pang makikita mula rito. Alright, maraming salamat, Mobile Journal Marymon Reyes.